Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa Pinas News Insider na may title, kakapasok lang Senado, sisibakin si Soto? Patanong to mga kapatid, kudita sa Senado, kumpirmado Cayetano, Marcoleta, panumpa na? Ako parang ayoko maniwala kasi sa panahon ho ngayon, si Sen Soto, talagang itinalaga yan ng Pangulo, ano? Hindi, sabihin na natin nagbotohan, pero pagkakaano ko dyan, Pangulo, no? Tapos yung mga bumoto, syempre, baka meron silang magic na nangyari galing sa Pangulo, no? Ito ano ko lang to opinion ko lang to, kaya nagkaganon. Kaya mahirap tibagin yan. Ang pag-asa ho natin ngayon talaga, maupo si BP Sara. Yun lamang po sa tingin ko. Pero kung may himala pang mangyayari, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Kung ready na kayo, simulan na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media. Matapos ang tila pag-amin mismo di umano ni Senate President Tito Soto, ayon sa nakalap nating source, na siya ay maaring matanggal di umano sa pwesto bilang Senate President anumang oras at mapapalitan sa pagka-Senate President, at nangangamba at natatakot na mapapahiya lamang sa mata ng taong bayan. At Presidential Sister Senator Amy Marcos may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa nakalap nating source online, Soto may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng impormasyon ngayong weekend tungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang. Sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kanyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Gayunman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kanyang liderato. Unquote. Komento pa ng maraming Pilipino online, dapat si Cayetano ang ipalit o kundi si Marcoleta para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado na siyang winalang hiya ni School Bukol at Pinky. Deserve mo yan, Soto. Dapat mapalitan ka na agad dyan sa pwesto mo. Tandaan mo na kung nakuha mo ng mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring bigla ang mawawala sa iyo ng mabilisan. Hindi ka man lang aabot ng 2026, matatanggal ka na agad dyan sa pwesto mo dahil halatang klaro pa sa sikat ng araw. Kaso 2026 na Ako, malabo talaga yung mga ganyan. Para sa akin, kasi yung administrasyon ho ngayon, nasa kanila yung pinakakapangyarihan Naalala niyo po si Remulla, di ba? Sabi, hindi siya pwedeng umupong ombudsman or hindi siya pwede dun sa list na pagpipilian kasi nga po, may mga kaso siyang kinakaharap. Anong nangyari? Nakaupo na. Pinakamagandang halimbawa na lang po na talagang malabo yung mga ganyan. Sa akin yung kay Tatay Digong, dinala nila sa dahig kahit alam na nilang wala naman jurisdiction dito sa Pilipinas, yung ICC na yan. Di ba? Sobrang sakla po ang nangyari sa ating Tatay Digong. Kaya sa panahon ho ngayon nila, maraming magic na mga nangyayari. Lugi ho tayo Na may pinoprotektahan ka. Unfilter nga pala tayo ngayon. Unfilter. Di na tayo nag-ano yung salamin, no? Mag-like po kayo sa ating video mga kapatid. Maraming salamat. Tuloy na natin. At takot kayong malantad ang katotohanan. Ayan na. Umami na rin sa wakas si Itbulaga na siya ay masisibak sa pwesto. Deserve mo yan, School Bukol. Bumalik ka na lang sa Itbulaga. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto dahil ang dapat dyan ay yung totoo para sa bayan at dapat abogadong may alam sa batas. Katulad ni Cayetano at Marcoleta. Kaya mas mabuti pang mag-resign ka na lang habang maaga pa. Huwag mo nang paabutin na magkudita pa o magrigodon. Mapapahiya. Pero malabo.
No, yun lang ang masasabi ko diyan. Malabong mag-resign yan or matanggal. Gayong kailangan siya ng presidente natin ngayon. Dikit na dikit yan eh. Kaya para sa akin malabo. Kung sa Itbulaga pa na sinasabing bumalik ka na lang sa Itbulaga, ako suportado ko Itbulaga. Magmula pa noon ipinaglalaban natin yan dahil kahit sino naman na nanunood, kahit anong kulay, basta Itbulaga, kinalakihan yan ng bawat Pilipino. Ngayon, kung yung taong yan, si Tito Sen, nasa Senado, akala ho natin kasi may magagawa pang mga magaganda. Pero hindi ko alam kung anong mga napatupad, pero wala tayong highlights na nakikitang mga napatupad niya. Someday, titignan ho natin sa Google, ChatGPT, o ano pa mang search kung ano talaga yung mga naitulong nitong mabibigat para sa ating Pilipinas. Ano? Sa ngayon kasi, ang dating niya nakakagulo siya sa mga investigasyon. Sa akin lang ha, palagay ko lang ho yan. Tsaka si Ping Lacson, no? Imbis na nandoon na, mabubunyag na, biglang gumulo nung dumating yung dalawang yan. Diba? Ang ganda na eh. Tapos ito, yung Cabral Files. Tignan nyo mga kapatid ha, nag-iingay po si Libiste. Sana man lang hukayin niya eh. Ano bang iniingay mo? Sige, concern ka naman. Tignan nga natin yan kung anong iniingay mo. I-public natin yan dito. Tingnan natin kung sino talaga mga sangkot dyan. Sana ganun eh. Kaso kung sinasabi, hindi sila interesado doon sa Cabral Files. Sayang lang daw ang oras. Kita mo naman kung mag-isip ka ng ganun, di ba? Nakita din natin siyang kumindat, di ba? Tama ba naman na ginawa niya yun nung tinatanong niya yun? Basta sa hearing, naalala niyo yun. Ano yun eh, trending yun yung kumindat siya ng ganun eh. Di ba? Parang sumisenyas siya eh. No? Ito yung opinion lang, ano? Parang sumisenyas siya na dapat ganito sabihin mo, kumindat. Nakita. Akala niya siguro hindi live. O, akala niya hindi makikita. Halos lahat ng camera nasa kanila. Ayun, nag-trending. Sabayan mo pa ng bendalo. Ganyan po ang ano ngayon, ang administrasyon natin ngayon. So ano ang magagawa natin? Sa tingin ko, maghihintay na lang talaga tayo ng tamang panahon o kaya magkaisa ang buong sambayanang Pilipino. Yun po ang pinakamatindi. Alam nyo kung may tulay lang, Luzon, Visayas, Mindanao, walang eroplano, walang barko, ano kumbaga iisang tulay lang, malamang marami nang nag-rally, sobra-sobra na. Mindanao lang tapos Visayas pa eh. 'Di ba? Naalala ko tuloy yung yung usapan patungkol sa Luzon, Visayas, Mindanao. Si PBBM negative na rin sa Mindanao, pero maliit na porsyento. Malaking porsyento na negative si PBBM doon po sa Visayas at Mindanao. Sabi ng comment, marami pa rin bantanga sa Luzon. Kasi nga negative na, although nandoon na negative na si PBBM doon, pero mas malaki kasing negative si PBBM doon po sa Visayas at saka Mindanao. Sa mga taga-Luzon, pag nagrarally, so hindi solid. Oo, maganda dahil nakikita natin nandoon yung Iglesia ni Cristo. Wow! Pero imagine niyo na lang kung magkakarugtong ang Luzon, Visayas, Mindanao. Anong rally ang magagawa ng sambayan ng Pilipino? Sobrang lakas nun. Mga Bisaya matatapang. Oh. Mga Muslim din matatapang. Ano ba ang matapang sa Luzon? Meron din siguro, no? Bicol, mga ganyan. Tuloy ho tayo mga kapatid ha. Senator Amy Marcos may nakakagulat na ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Alright. Ito naman, pag-usapan natin, ito si Tuta Soto. Hindi lang si Tuta Soto, pati yung mga iringan, nagkakaroon po ng iringan dyan sa Senado kasi doon sa maanghang na sinabi ni Amy Marcos. Bigyan natin ng komentaryo. Ba't ganun? Ba't pag nagsasalita si Madam Amy na naaaray sila, no? Aray na aray sila no? Tuloy tayo ha. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control projects. Ang aligasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Kita mo? Sabi ni Madam Amy, no, parang pinipigilan sila kapag kapapunta na yung investigasyon kay Romualdez o sa mas mataas pa. Sino pa ba yung mas mataas pa? So wala ho tayong magagawa. Depende na lamang ho kung makikisama si Lacson tsaka si Tito Sen. Sabi na nga Tuta sabi ni Coach Oli, kumbaga tagapagtanggol ng ng administrasyon ngayon.
Yung dalawang yan. Wala tayong magagawa. Sa dami ng senador dyan, tao lang din naman yan. Hindi ba pwedeng palitan nyo na lang? Nakakagulo sila para sa akin ha. Nakakagulo. Dapat wala na lang po sila dyan. Ha? Tuloy tayo. Okay. Hindi na daw naniniwala si Amy na meron pang mangyayari sa investigasyon dahil pinipigilan ng ibang senador pag nawag umabot kay Tambi. Wala na mangyayari sa investigasyon. Alam nyo, hindi lang naman si Amy nakakaramdam niyan. Oh, Di ba? lahat tayo. Siguro, more than half of Filipino people, yan ang pakiramdam dyan sa Senado. Actually, lahat karamihan. Majority ng Pilipino, hindi na sila naniniwalang magkakaroon ng kalutasan dyan sa Senado. Bakit kanyo? Yan yung mga namumuno Hindi hapo Pilipino, talagang lahat. Kung ano lang ang nakikita nyo, mga vlogger or tagapagtanggol ng mga taga-kabila, sila lang yun. Ganun, sila lang yun, di ba? Sa dami ng mga Pilipino, kita nyo naman kung nag-rally, napakatindi. Sa Iglesia ni Cristo, dun pa lang. Yung mga Katoliko. Alam nyo kasi nakakagulo lang itong mga kakampwet. Pwera dun sa kakampink, lagi kong sinasabi alam ko yung mga yan, yung mga totoong kakampink na gusto lamang katarungan para po sa ating bayan. No? Pero hindi tayo kakampink, syempre maka Duterte tayo. Ngayon, dun sa mga kakampwet tsaka mga kakampwe, ayaw nilang i-impeach si PBBM kasi nga dahil kay BP Sara. Yun naman ang totoong dahilan Pero ngayon mukhang kumikilos na sila. Di ba, no? Ngayon, kung papunta nga kay Romualdez, ang investigasyon, kung haharangin nila, o doon pa sa mas mataas na pwedeng ituro, bakit hirap na hirap silang imbestigahan yun? Sana man lang buksan nila. Kasi nung inimbestigayan sa ICI, sila lang Nalaman ba ng taong bayan? Wala. Sinabi lang walang matibay na ebidensya. Ba't ba pinoprotektahan nyo? Kung imbestigahan lang naman. Hindi naman, ikaw na may kasalanan. Iimbestigahan lang. Kamba, imbestigahan ka. Live via satellite sa Senate. Ganun. Ito yung mga ebidensya. Paano mo ngayon to babanggain? Ganun, di ba? Kaso wala Ipagpapalit nyo yung sambayan ng Pilipino dun sa isang tao, 2 tao, 3 tao lang, gawin mo ng 50. Andun na lahat. Sabihin na natin, no? May machambang ko, 50 nga, no? Doon sa milyon mga kababayan natin na umaasa na okay tong gobyerno, negative na, Ano ba yan? Tuloy ho tayo, ha? Tito Soto, kaya ikaw, wag ka rin, isa ka pang matatampuhin Lagyan natin kay Tito Soto. Wag ka rin matatampuhin. Nanak ka ng teteng. Ginawa mong noon time show, yung Senado, ginawa mong Itbulaga. Parang ginawa mong sex bomb dancer itong si Pinky Lacson. Yung blue ribbon, ginawa niyong pink ribbon. Ano yun? Sino si Pinky? Meron pang Pinky? Comment kayo dyan, sino ba si Pinky? Anak ng teteng, may bago palang senador? Anak. Ano ngayon kung Pinky? Umamin na lang kung totoo man. Pero pag hindi, edi hindi. Kadalasan kasi sa mga ganyan hindi umaamin. Iniisip nila mali ang pagiging Pinky. Pero hindi. Hindi mali ang pagiging Pinky. Ginawa kayo ng Diyos na mabuti. Kahit ganyan ka, kahit kulay pink ka o pinky ka man, basta maging mabuting tao ka, okay lang. Walang pinagkaiba yan sa Pinky tsaka sa Pongko. Yung tibo, di ba? Walang pinagkaiba yun. Basta maging mabuti kang tao, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Kasama ka, maliligtas ka. Ang problema kung Pinky ka na, tapos pinoprotektahan mo pa yung kurakot, example lang to edi wow. Tuloy tayo mga kapatid, Ang ganda na nung investigasyon, hindi ka Yes. ba nahihiya? Ang ganda nung ginagawang investigasyon sa pamumuno ni Chis Escudero at saka ni Marcoleta. Nung pumasok kayo, nagkaloko-loko na. Nagkaloko na. Nakastigo nyo ba?
Nakastigo nyo si Tambaluslos. Bulol. Tapos magagalit kayo sa sinabi ni Amy Marcos na walang namang mangyayari sa investigasyon nyo dyan sa Senado dahil hinaharangan yung makarating kay Tambaluslos. Ba't sila magagalit? Totoo naman talaga, nakikita ng taong bayan eh. Hindi lang si Madam Amy ang nakakakita. Buong Pilipinas, walang nangyayari. Biruin mo sa flip-top, kanino bang laban yun? Yung dalawang magaling. Sino ba yun? Nakalimutan. Yan kasi, puro balita. Basta yung undefeated. Tsaka si Tipsy D, no? Sino ba yung undefeated na yun? Si Mot. Yes, yan. Diba nung laban na yun, sabi ng ganun ni Enigma, yung mga magnanakaw, kulong na yan. Kulong na yan. Diba sabi ng ganun? Biruin mo nakaabot sa flip-top, hindi na nakayanan ng mga nandoon na isigaw, ikulong na yan. Wala naman nakulong, anak ng teteng. Break time muna tayo, pakinggan nyo to ha. Mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Upang ang mga bangkay nyo, di na mga moy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Ang mga magnanakaw, sunugin sa apoy. Sunugin sa apoy. Yeah! Upang ang mga bangkay nyo, di na mga moy. Ang reaction video na ito atid sa inyo ng... Oy, asan ka na? Nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan. Ulitin natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tuloy natin ang panonood ha. Nagagalit sila. Sila nila Ping Lacson at mga kasamahan niyang mga pulpul din. Di ba? Nagagalit itong mga ito. Bakit hindi nyo tingnan yung record? Nakarating ba tayo kay Tambaluslos nung pumasok kayo ni Pinky Lacson? Relax. Ano kalalabasan mo? Di tuta. Tuta Soto The truths hurt. ni Romualdez. Yun na lang. Kasimple nun eh. Simula nung pumasok kayo na wala na kay Romualdez ang usapin. Yes. At hindi lang po si Amy yan. Halos karamihan ng Pilipino ganyan nararamdaman. Galit Sige na. nga. Itaas nyo nga kamay nyo dito. Sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Coach Oli. Maganda investigasyon ng Senado. Okay, gawin nila ganito. Nagkanda leche-leche na nga di ba? Bakit hindi nila imbestigahan si Tamba? Ipunta nila sa Senate hearing. Imbestigahan lang. Hindi naman sinasabing siya na agad ang may kasalanan, di ba? Imbestigahan nyo ngayon. Live via satellite. Ayaw nyo kasi bulol-bulol. Bulol din naman tayo, no? Pero hindi kasi bulol nun. Hindi naman ako bulol. Bulol ba ako? Utal-utal dati. Hanggang ngayon. Ba't hindi nyo imbestigahan, di ba? Harap-harapan para magkaalaman. Yun ang pinakamaganda, pinaka-the best doon. Kaso kung ganyan, may sasabihin si Madam Amy, wala namang patutunguhan kung magagalit kayo, magtatampo kayo. Pating! Napaka-pating! Malaking mga pating! Sabi nga ni Taguro, no? Konting bagay lang nagtatampo. Pating! Siguro hanggang dito na lamang tayo. No? So, sobrang maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Yes! Huwag nyo kakalimutan mag-like po sa ating video. Alam nyo po yung pagla-like nyo sa ating video, mababalik po yung sigla ng ating channel. Kasi po, nagkanda leche-leche yung channel ko sa pagpapalit-palit ng pangalan. Ewan ko mula noon, puro kalikot kasi ako ng kalikot sa channel ko. Malaking bagay ho yun sa akin kung gaano kadaming manonood kahit 500 lang. Sana mag-like kayo, napakalaking bagay sa akin yun para magtuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat, no? Hanggang dito na lamang po and break it down.